Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Von Pflugel, hindi lang hari ng unang kontinente, kundi isang kilalang kriminal din. Sabi niya, malamang daw ay magiging bihirang kontrabida ang kanyang apo, at sa kamay nito ay maglalaho ang 4 na kontinente. Dahil doon, paulit-ulit niyang pinapatay ang sariling apo sa mga nakaraang buhay nito. Pero wala, predestined na raw eh. Kahit anong gawin niya, hindi niya mabago ang tadhana. Ilang beses na siyang nabigo, paulit-ulit niyang nasaksihan ang pagkawasak ng mundo, hanggang sa puro paghihinagpis na lang ang natira sa 4 na kontinente. Dahil sa inis, nagdesisyon siyang maging mas malupit pa. Pero sa huli, nung isinilang na ang kanyang apo, nako, hindi niya magawang patayin ang bata. Ang pangalan ng batang ito, Cain von Euclid. Siya ang bida natin, kaya tatawagan natin siyang Cain. Isang araw, tinawag siya ng kanyang lolo. Halika rito, apo. Sagot naman ni Cain, opo, lolo. Cute pa ang boses syempre. Habang naglalakad sila palayo, sinabi ni Von Pflugel, kung hindi natin mababago ang tadhana, edi pololikasan na lang kita ng husto. Para kahit anong mangyari, hindi ka matinag. At doon nagsimula ang kanilang 13 taong paglalakbay. 13 taon ang lumipas. Sa ika-4 na kontinente, isang lupain kung saan lakas ang batas. Isang dambuhalang lalaki ang may hawak na babae bilang bihag. Nanginginig ito sa takot. Sumisigaw ang lalaki, ibibigay niyo ba ang mga kalakal o papatayin ko tong babae? Bilasan niyo, lumuluha ang babae. Maawa po kayo, may anak po ako. Nagkatinginan ang mga mandirigmang espada. Isang babaeng mandirigma ang lumapit sa kanilang pinuno. Hindi natin maaaring isuko ang mga kalakal. Mahalaga ito sa ating angkan. Pero may isa pang mandirigma na tila nag-aalangan. Pero, buhay ng isang tao ang nakataya. Napangiwi ang pinuno. Punyeta, nakakahiya ka namang mandirigma. May bihag ka pang nalalaman. Ngumisi ang dambuhalang lalaki. Wala akong pake. Buhay niya, nasa mga kamay niyo. Doon na humagulgol ang babae. Kakatuto lang po maglakad ng anak ko kahapon. Napasuntok sa hangin ang pinuno. Leche, ang hirap nito. Biglang. Ikaw ba si Kurugami Makoto, ang itim na demonyong aso? Natahimik ang lahat, kumunat ang noo ng dambuhala. Sino yan? Mula sa anino, lumitaw ang isang lalaking malamig ang tingin, si Cain. Tumingin siya kay Makoto, so bumigay ka na talaga sa kasamaan. Naguluhan ang dambuhala. Ano raw? Hindi pa ito natapos mag-isip nang biglang umusad si Cain at, sa isang iglap, nahulog sa lupa ang mga ulo ng bihag at ng dambuhala. Nagulantang ang pinuno ng mga mandirigma, ano? Bakit mo pinatay ang bihag? Sino ka ba? Hindi sumagot si Cain. Sa halip, bigla siyang sumugod sa grupo. Walang pag-aalinlangan, at sa isang mabilis na galaw, pinatay niya ang mga mandirigmang nasa likod ng pinuno. Napasigaw ang pinuno. Hayop ka! Paano mong nagawang salakayin ang mga tauhan ko? Itinaas niya ang kanyang espada, ngunit sa isang simpleng paggalaw ng kamay ni Cain, napalipad siya sa ere at bumagsak sa lupa, tapos na ako, bulong ng pinuno. Isang babaeng mandirigma ang umatake, ang kanyang espada diretso sa leeg ni Cain. Pero hindi man lang kinaibot ni Cain ang mata. Sa halip, malamig niyang sinabi, ang bihag. Kasabwat siya ng demonyo, kaya pinatay ko siya. Biglang tumigil sa ere ang espada ng babaeng mandirigma. At sa sandaling iyon, natulala ang lahat. Napanganga ang warrior lord habang nakatitig kay Cain. Ano raw? Kasabwat. Mukha namang normal yung babae. Hindi naman mukhang demonyo. Nag-cross ng braso si Cain at walang emosyon na sumagot, pati yung isa, yung kapwa niyong mandirigma. Oo, kasabwat din yun. Halos mahulog ang panga ng lord. Anong kaguluhan to? Imposible yan. Ngumisi si Cain at tinuro ang mga bangkay. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo mga bulsa nila. Lahat ng makururo na kasapi ng Kurumi Demons, may dala-dalang pruweba ng katapatan nila. Nag-alinlangan ang mga mandirigma, pero kalaunan ay sinilip din nila ang mga katawan. Sure enough, nakita nila ang hindi maikakailang badge ng Kurumi Demons. Napailing ang Lord, mukhang nawalan ng pananalig sa mundo. Putsya, ilang taon na nating kasama yon. Paano siya naging kasabwat ng mga demonyo? Napayuko ang grupo bilang pasasalamat kay Cain. Salamat sa'yo, kung hindi mo naungkat to, malamang pinagkakatiwalaan pa namin sila. Pero kumaway lang si Cain. Wala yun. Ginawa ko lang ang gagawin ng sinumang matinong tao.
Lumapit ang Lord. Pero teka, paano mo nalaman na Kurumi Demons sila? Paano ka nakasigurado? Napailing si Kane. Hindi ko alam kung demonyo sila o hindi. Basta kapag may kasamaan, tinataga ko na lang. Di pa ako nagkakamali. Sa susunod na eksena, nagbago ang atmosphere. Nasa isang maingay na inuman na sila, mga tao mula sa iba't ibang tribo ay nagiinuman at nagdiriwang. Sa isang tabi, tahimik na umiinom si Von Fluklad habang nakangisi kay Kane. Ayos ang ginawa mo Pinuksa ang kasamaan, sinagip ang mabubuti, sabi nito na may seryosong tono. Napaisip si Fluklad at nagtanong, pero paano mo nalaman na kasabwat ng Kurumi Demons yung bihag? Paano kung inosente siya? Umismid si Kane. Hindi siya inosente. Kasama siya ng mga demonyo. Base sa ano? Tanong ni Fluklad. Tinapik ni Kane ang kwintas na nakasabit sa leeg niya. Itong pendant na binigay mo sa akin noon, ipinakita sa akin ang tunay nilang anyo. Puro kadiliman sila. Napatawa si Fluklad ng tuyo. Yung sagradong singsing. So totoo nga ang chismis, ipinakita nito sa'yo ang tunay nilang anyo. Interesting. Biglang napakunot noo si Kane. Wait lang, Lolo, di ba artifact mula sa third continent yang sacred ring? Huwag mong sabihing ninakaw mo to. Umirap si Fluklad. Tumahimik ka nga. Wala nang ibang paraan para makialam sa tadhana mo. At oo, hiniram ko yan. Nang permanente, ngumisi si Kane. So, may iba ka pang hiniram. Baka naman pati parte ng celestial realm dinala mo na rito. Nagkibit balikat si Fluklad. Siyempre, akala mo ba may tumutubo lang na artifact sa puno? Napahalakhak si Kane. Aba, hindi lang pala mandirigma si Lolo, legendary thief din. Astig, umiling si Fluklad. Daldal mo, tumahimik ka nga bago tayo madinig ng iba. Pero agad din siyang naging seryoso at tiningnan si Kane. Sabihin mo sa akin, totoo bang ipinapakita ng singsing ang tunay nilang anyo? Tumango si Kane. Oo, lahat ng pinatay ko, puro kasamaan ang puso. Sinunod ko lang ang mga turo mo at hindi na nag-alinlangan. Napabuntong hininga si Fluklad, mukhang tuluyan mo nang nabali ang tanikala ng tadhana mo. Pero huwag mong masyadong pag-isipan yan, baka sumabog utak mo. Pagkatapos ay tinapik ni Fluklad ang balikat ni Kane. Ngayon, namana mo na hindi lang ang lakas ko, pati na rin ang itsura ko. Napataas ang kilay ni Kane. Compliment ba yan o insulto? Ngumiti si Fluklad. Bahala ka na kung paano mo tatanggapin, sabay tawa. Kinagabihan, habang naghahanda silang magpahinga, tinawag ni Fluklad si Kane. Kane Von, wala nang pumipigil sayo. Mabuhay ka ng malaya. Nakafocus ang mukha ni Kane habang sumagot, gagawa ako ng kabutihan para sa mabubuti, at walang hanggang poot para sa masama. Ngumiti ang matanda, gandang pakinggan yan nakakagaan ng loob. Kinabukasan, nagising si Kane at may nakita siyang sulat sa mesa. Habang binabasa niya, boses ng kanyang lolo ang umalangaw sa isipan niya. Pasensya na, pero dito na nagtatapos ang ating paglalakbay. Maging malaya ka sa tadhana. At tandaan, kahit ano pang sabihin nila, hindi ka isang kontrabida. Tahimik na itinupi ni Kane ang sulat at nagsimulang tahakin ang kanyang sariling landas. Ang unang destinasyon niya, isang kagubatang punong-puno ng mga Kurumi Demons. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga kalaban, tagpa dito, tagpa doon. Isang demonyong may tribal mark sa kanyang mga mataang ng asar. Hindi ka masama, bata, pero nilate mo ang Kurumi. Hindi mapapatawad yan. Hindi pa siya tapos magsalita, pero swak, isang malinis na hiwa mula kay Kane ang pumihil sa kanya. Ang daldal mo, malamig na sagot ni Kane. Habang tuloy ang laban, biglang crack, nabali ang espada niya sa kalagitnaan ng pag-atake. Asar, ni hindi man lang umabot ng 100 demonyo, reklamo ni Kane. 2 natitirang demonyo ang sumugod sa kanya. Putradyas ka. Walang hirap na pinabagsak ni Kane ang una. First come, first served, anya. Ang pangalawang demonyo, nanginginig, nagmakaawa. Teka, pakiusap. Magpapaliwanag ako. Wala sa mood si Kane. Sinapak niya ito ng malakas sa ilong. Napangiwi si Kane. Ang hirap palang manuntok ng hindi pinapatay ang tao. Bagsak ang demonyo sa lupa. Nanginginig habang humihingi ng awa. Hindi ako importante. Isa lang akong mababang uri ng Kurumi. Ngumisi si Kane.
Alam ko. Ha? Paano mo nalaman? Lumingon si Kane sa kanyang kwintas, ang pendant na bigay ng kanyang lolo. Kapag itim, masama. Kapag puti, inosente. At ang sa demonyong ito, kumikinang ng maputi. May pag-asa ka pang magbagong buhay, sabi ni Kane. Sa kulungan, nang matapos ang laban, kumuha si Kane ng bagong espada mula sa mga bangkay. Akma na siyang aalis nang may mapansin siyang aninong nakatayo sa bubong. Isang pamilyar na figure, siya nga ba yun? Bulong niya, isang master swordsman na minsang ipinakilala ng kanyang lolo. Nakangiti ang master, nakamasid kay Kane. So, ito pala ang dayuhang pumapatay ng Kuromi demon sa isang hampas lang. Bulong ng master, impressed. Ngunit mas nagulat siya nang mapagtantong natunto ni Kane ang presensya niya mula sa malayo. Iba talaga ang batang to. Pero isang tanong ang bumagabag sa kanya. Bakit niya pinakawalan ng isang Kuromi? Habang iniisip niya ito, lumapit ang isang dalaga at tinawag siya. Master, anong ginagawa niyo dito? Napatingin ang master. Wala, pero may pupuntahan muna ako. At wagas, tumakbo na siya. Hep, sasama ako. Sigaw ng dalaga, sabay habol. Habang tumatakbo sila, nakita nilang palihim na tatakas ang Kuromi. Binato nila ng bato sa ulo. Aray, doble latay ang kawawang demonyo. Bumagsak sila sa harapan niya, at napabuntong hininga ang master. Buti na lang, muntik na yun ah. Tumingin ang dalaga sa demonyo. Master, sino to? Isang Kuromi demon, sagot ng master. Biglang nagbago ang mukha ng babae. Napuno ng galit ang mga mata. Buhay pa siya, pwede ko na bang tapusin to? Hindi, sabi ng master. Haharapin niya ang batas sa korte. Nagtaka ang disipulo. Ha, ang dami pang proseso. Bakit hindi na lang natin tapusin dito? Kalma lang ang master. May isang tao kasing humiling na ako mismo ang humawak sa kanya. Nanlaki ang mata ng babae. Ha, sino? At paano nalaman ng taong iyon na nandito siya? Na-realize niya kung sino man yun, nagawang madetect ang kanyang master mula sa hindi pangkaraniwang layo. Kahit ang mga pinakamagagaling na disipulo sa clan, hirap kang mahanap, master. Pero siya, paano niya nagawa yun? Napangiti ang master. Magaling ang batang yun. Mas lalo siyang nagulat. Bata, master, sinasabi mong bata ang nakagawa noon. Tumango ang master. Kasing edad mo lang siya. Sa sandaling iyon, napansin nilang may sirang espada sa lupa. Pinulot ito ng master at humajikik. To ba ang espadang ginamit niya? Nanlaki ang mata ng babae. Kaya pala nabalik, hindi siya gumamit ng internal energy para protektahan ang espada niya. Dahan-dahan siyang napanganga sa realization. Ibig sabihin, natalo niya ang Kuromi demons gamit lang ang purong lakas at espada. Hindi siya umasa sa enerhiya. Napabuntong hininga siya. Ano ba tong halimaw na to? Samantala, sa gitnang kontinente, isang malayang rehiyon na itinayo para mapanatili ang kapayapaan sa apat na kontinente. Iba't ibang tao mula sa buong mundo ang nagtipon, nagkakaisa sa kasiyahan. Ang lugar ay buhay na buhay, puno ng mga tindahan na nagbebenta ng mga natatanging produkto mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga mangangalakal ang nag-aagawan sa atensyon ng mga tao, sumisigaw ng kanilang alok sa masiglang merkado. Sa gitna ng kaguluhang ito, tahimik na naglalakad si Kane, iniisip kung bakit ang daming tao. Napabuntong hininga siya at bulong sa sarili, masyadong maraming tao, nasaan ang train station? Habang naglalakad siya, lumapit ang isang babae na mukhang shaman. Magsasalita pa lang ito nang biglang sumagot si Kane, hindi ako interesado. Pero hindi natinag ang shaman. Huwag mong sabihin yan, sagot niya. Ang magbabasa ng kapalaran mo ay ang priestess mula sa ikalawang kontinente, ang babaeng nakakakita ng tadhana. Bago pa makasagot si Kane, biglang lumitaw ang isang babaeng may pilak na buhok at mga taingang parang sorrow. Lumapit ito sa shaman at nagsabing gusto niyang malaman ang kapalaran niya. Tumango ang shaman, aba syempre. Anong gusto mong hulaan natin? Ipinaliwanag ng babaeng Silver Fox na nakikita niya ang kapalaran ng iba. Pero hindi niya nakikita ang sarili niya, kaya gusto niyang makahanap ng taong makakapagsabi nito sa kanya. Nagtigil si Kane, pinagmamasdan siya. Napansin niya agad ang kanyang pilak na buntot at tainga, isa siyang miyembro ng Silver Fox clan. Bago pa siya makapag-isip ng maayos, biglang lumingon ang babae kay Kane. Naguguluhan ka ba sa tainga at buntot ko? Tanong niya,
Mabilis na umiling si Kane, nagsisimulang humingi ng paumanhin. Pero ngumiti lang ang babae at winasiwas ang kanyang kamay. Walang kailangang ikahiya, inisip ko lang na baka interesado ka sa akin. Paano kaya kung magpahula tayo ng sabay? Baka kapalaran na nating nagkita tayo dito. Huwag kang mag-alala, ako ang magbabayad. Nakaramdam ng kaunting hiya si Kane, kaya agad siyang tumanggi. Napabuntong hininga ang babae, ay siya, bahala ka. Tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwang nagmumura ang shaman, leche, malas na araw to. Habang umaalis ang babaeng Silver Fox, lumapit ang kanyang bodyguard, si Nuriel. Prinsesa, gusto mo bang turuan ng leksyon yung lalaking yon? Tanong niya. Lumabas ang totoo, hindi lang basta babae ang Silver Fox, kundi isang tunay na prinsesa mula sa ikalawang kontinente. Ang priestess mismo na may kakayahang makita ang kapalaran ng iba. Umiling ang prinsesa, hayaan mo na siya, ako naman ang naging bastos. Dagdag pa niya, hindi siya nababahala sa maliliit na bagay tulad nito. Pero, aminado siyang, masyado siyang naiintriga sa lalaking iyon. Lumaki ang mata ni Nuriel, prinsesa, huwag mong sabihin. Nahulog ka sa kanya sa unang tingin. Napangiti ang prinsesa, pero agad niyang itinanggi. Hoy, hindi yan ang ibig kong sabihin. Napakamot si Nuriel, ay, sorry, akala ko. Ngunit nagpatuloy ang prinsesa, interesado ako sa kanya, dahil hindi ko siya makita. Nanlaki lalo ang mata ni Nuriel, ha? Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ng prinsesa na kahit may kakayahan siyang makita ang kapalaran ng iba. Wala siyang makita tungkol kay Kane, walang anino, walang hinaharap, wala kahit ano. Parang misteryo siya, sabi niya. Walang kulay, walang amoy, walang bakas. Unang beses ko tong naranasan sa buong buhay ko. Si Muriel, isa pang tauhan ng prinsesa, ay lumapit at nagtanong, gusto mo ba siyang paimbestigahan, prinsesa? Ngumiti ang prinsesa at umiling, hindi na kailangan. Sigurado akong magkikita pa kami. Nagtaka si Nuriel, pero prinsesa, sabi mo hindi mo nakikita ang kapalaran niya. Tumango ang prinsesa, oo, hindi ko. Nakikita ang kanyang tadhana, pero may nakita akong iba. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakita niya kung saan patungo si Kane, at ito ay kapareho ng patutunguhan niya. At habang nakatitig siya sa direksyon nito, isang lumang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Naalala niya ang isang matandang lalaki na minsan niyang nakasalubong noon. 10 taon na ang nakalipas, at ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang lolo ng ating bida. Ang kilalang notorious na kontrabida. Maingat na nagtanong si Nuriel, medyo kinakabahan, teka, siya ba yung kontrabidang nagnakaw ng kayamanan ng unang haring hayop? Tumango ang prinsesa habang inaalala ang sinabi ni Luklet noon. Ang kapalaran ay hindi basta hinihintay, ito ay inaagaw. Kung hindi niya makita ang hinaharap, dapat niyang gumawa ng aksyon. Sa kung anong dahilan, hindi niya malimutan ang mga salitang iyon. Kaya naman, napansin niya ang tiket ng tren na hawak ng ating bida. Patunay na muli silang magkikita sa parehong destinasyon. Samantala, matapos sumakay sa tren, pinag-isipan ni Kane ang babae kanina. May posibilidad bang siya ang priestess na babala ng kanyang lolo? Bago umalis si Kane, may sinabi ang kanyang lolo na parang bogtong. May 3 bituin daw na magpapabago ng kanyang kapalaran. At isa rito ay ang priestess ng Silver Fox Clan. Ang babaeng nakatakdang sumaksak sa kanyang puso gamit ang isang sibat. Pero teka lang, bakit parang mabait sa kanya ang priestess? Hindi ba't dapat galit ito sa kanya? Baka naman, nagbago ang kanyang tadhana. Kung ganoon, posible kayang nag-iba rin ang ibang bahagi ng kanyang kapalaran. Ang sabi ng kanyang lolo, may higit 20 tao ang itinakdang papatay sa kanya. Ngunit sa halip na maghintay ng kamatayan, si Kane ay naglakbay upang baluktutin ang kanilang tadhana at mabuhay. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Kane sa Barkal, ang kabisera ng gitnang kontinente. Tumuloy siya sa isang sikat na pandayan at sinalubong ng isang babaeng panday. Anong sadya mo? Tanong nito. Ipinaliwanag ni Kane na hinahanap niya si Kyle Sama. Napatigil ang babae at medyo nautal, bihira yun tumanggap ng bisita. Kadalasan may appointment muna bago makaharap siya. Walang sabi-sabing inilabas ni Kane ang isang kahon. Para kay Kyle Sama to. Nagduda ang panday, anong laman yan?
Umiling si Kane, hindi ko alam, ang bilin lang ng lolo ko, huwag kong bubuksan. Pero kung ayaw pa rin akong harapin ni Kyle Sama kahit makita niya to, aalis na lang ako ng tahimik. Napaisip ang babaeng panday, hindi pala hambog tong makong na to. Iniwan niya sandali si Kane at dinala ang kahon kay Kyle Sama. Sa kanyang pag-alis, pumasok ang isang lalaking clerk, si Dean. Agad siyang nagreklamo, bakit mo inaasikaso yang mga abala? Masyado kang mabait, kaya niloloko ka ng mga yan. Pero napansin ni Kane ang kakaiba sa kanya. Ang aura ni Dean, itim. Masamang tao. Muling ngumisi si Dean, alam mo, kung gusto mo talagang makausap si Kyle Sama, gamitin mo na lang ang pera mo. Magbayad ka, maging VVIP, baka sakaling bigyan ka ng oras. Lumapit pa ito kay Kane at sinulyapan siya mula ulo hanggang paa. Pero teka, mukha ka namang walang pambili. Ngunit hindi natinag si Kane. Pinagmasdan lang niya si Dean ng may banayad ng ngiti. At sa malamig na tinig, sinabi niya, kahit may pera ako, wala akong dahilan para bumili ng sandatang madaling masira. Biglang uminit ang ulo ni Dean, ano yang sinasabi mo? Nagmamatigas ka ba? Umiling si Kane, hindi, nagsasabi lang ng totoo. Wala akong dahilan para bumili ng espada na hindi man lang kayang tiisin ang lakas ko. Dumilim ang mukha ni Dean, aba, sira ulo ka rin sa tingin mo ba masisira ang mga espada namin? Kalma lang na tumugon si Kane, oo. Mas lumapit si Dean, bahagyang nakangisi, ganun ba? Di sige, patunayan mo. Ipakita mo ang lakas mo, at panagutan ko ang mangyayari. Kaunti niyang iniling ang ulo, may halong pang-aasar sa boses. Ikaw. Kaya mong managot, sigurado ka, tinamaan si Dean, parang may sumipa sa kanyang ego. Anong sinabi mo? Sigaw niya, halos manginig sa galit. Pero hindi na siya pinansin ni Kane, sa halip, napatingin siya sa isang espada sa gilid. Sobrang kintab, sobrang porma, parang sumisigaw ng, tingnan mo ko. O teka, may espada pala rito na pangbasurang klase. Sabi ni Kane, kunyaring natutuwa. Baka naman kahit ikaw, kaya mong panagutan to, Dean. Napakuyom ng kamao si Dean, halos umusok sa inis. Pero bago pa siya makapagsalita, nilapitan na ni Kane ang espada. Sinipat niya sandali, tapos ngumisi. Replika lang to, aniya, malamig ang boses. Ang kintab sa labas, pero basurang klase ang kalidad, bagay na bagay sa isang clerk na tulad mo. Napatigil si Dean, mula galit, napalitan ng pagkagulat ang mukha niya. Paanong nalaman mo yan? Tanong niya, namumutla. Hindi sumagot si Kane agad, sa halip, marahan niyang iwinasiwas ang espada. Crack! Sa isang iglap, nadurog ito sa ere. Napanganga si Dean, parang natuyuan ng laway. Anong nangyari? Paano mo nabasag yan sa isang hampas lang? Bago pa siya makabawi, isang malalim at malakas na boses ang pumuno sa silid. Matagal ko nang hindi bonibisita ang pandayang ito. Mukhang napaka-espesyal ng tiyempo ko ngayon. Lahat ng mata napalingon. Si Kyle Sama, ang boss ng mga panday, ang dumating. Matamang tumingin si Kyle sa sirang espada sa sahig. Tapos, binalingan niya si Dean. Deputy Manager Dean, simula niya, malamig ang tono. Bakit may ganitong klaseng basura rito sa loob ng santuwaryo? Biglang nanlamig si Dean. Hindi ko kasalanan to, Kyle Sama. Siya ang Samaira. Halatang desperado si Dean sa pag-iwas ng sisi. Tumawag na tayo ng gwardya. Nang aabala lang yang bata na yan. Pero itinaas ni Kyle ang kamay. Tumahimik ka, Dean. Isang matalim na utos, halos sumagad sa buto. Hindi kita tinatanong tungkol kay Kane, ang tanong ko, bakit may ganyang klaseng basura sa loob ng tindahan natin? Nang inig si Dean, napatigil, hindi makasagot. Biglang parang nauhaw, pero walang tubig, parang gusto niyang sumingit ng excuse, pero alam niyang wala ng saysay. Tinitigan lang siya ni Kyle Sama, tapos ngumiti ng bahagya. Ang reaksyon mo na mismo ang sagot. Alam na nila ngayon, kung bakit kumakalat ang chismis na may mga depektibong sandata sila. At hindi ito maaaring baliwalain. Dalhin na siya, utos ni Kyle sa dalawang panday. Agad nilang kinaladkad si Dean palayo, sa desperasyon, nagsisigaw ito. Kyle Sama, makinig ka muna, may paliwanag ako pero isang malamig na sagot lang ang natanggap niya. Wala akong panahon makinig sa isang patapon. Nang tuluyang mawala si Dean, lumingon pa si Dean.
Nakasimangot ito. Sinabi lang naman ni Kane na basura ang espada natin. Sinubukan niyang maghasik ng sama ng loob. Pero tinapunan siya ng matalim na tingin ni Kyle Sama. Tumahimik ka. Lumunok ng laway si Dean. Ikaw, ibaon mo yan sa utak mo, ikaw ang isusunod ko. Pagkaalis ni Dean, hinarap ni Kyle si Kane. Totoo ba lahat ng sinabi niya? Walang pag-aalinlangan, tumanggo si Kane. Oo, napabuntong hininga si Kyle Sama. May inaasahan siya kay Kane, lalo na't dala nito ang kahon mula kay Flukled. Isang matandang kaibigan niya, akala niya, may dala itong isang pambihirang bagay. Pero matapos ang lahat ng nangyari, ibinalik niya ang kahon kay Kane. Kunin mo na to pabalik, kalimutan na lang natin na nangyari to. Nahuli ni Kane ang kahoy na stick at sinipat ito. Doon niya na-realize, ito pala yung laman ng kahon na bigay ng lolo niya. Biglang inabot sa kanya ni Kyle Sama ang isang espada. Hindi lang basta espada, isa sa 3 pinakakilalang espada sa tindahan. Kunin mo to, tapos lumayas ka na. Pero si Kane, nakatitig lang sa espada, na parang basura. Napansin ni Kyle Sama ang pag-aalinlangan niya. Hindi mo ba gusto? Tanong niya, medyo nakataas ang kilay. Naalala niya tuloy ang sinabi ni Kane kanina, na hindi worth bilhin ang mga espada nila. Anong balak mo? Babayaran mo ba yan ng ginto? Kinuha ni Kane ang espada pero nagtaas ng boses. Oo, alam kong parang bastos yung sinabi ko kanina, aniya, kalmado pero matigas ang tono. Kung inisip mong pang-iinsulto yun, pasensya na, pero nagkakamali ka ng intindi. Hinugot niya ang espada mula sa kaluban nito. Hindi ko sinisiraan ang mga espada nyo, sinasabi ko lang ang totoo. Hindi lang espada nyo, kahit anong sikat na espada, hindi kakayanin ang lakas ko. At bago pa makasagot si Kyle Sama, wasak, isang hampas lang, nagkapira-piraso ang espada sa ere. Napatingin si Kyle Sama, nakatanga. Paano? Hindi man lang ginamitan ng mana. Isang hampas lang, durog agad. Hindi ka panipaniwala. Isang bata lang to, pero ang raw strength niya, parang halimaw. Maya-maya, nakaupo na sila pareho. Napabuntong hininga si Kyle Sama. Pasensya na, sabi ng matanda. Mali ako na insultuhan ang apo ni Flukled. Pero umiling si Kane. Hindi, ako ang dapat mag-sorry, may nasabi rin akong masama. Sa loob-loob niya, na-realize niyang kailangan niyang mag-ingat sa mga sinasabi niya. Hindi siya magaling sa feelings ng ibang tao. Habang iniisip niya yun, nagsalita si Kyle Sama. So, anong pakay mo sa akin? Tanong niya. Nagdala ka pa ng mistletoe branch, ibig sabihin, mahalaga to. Napakunot noo si Kane. Oh, mistletoe pala to. Wala siyang kahit ideya. Napataas ang kilay ni Kyle Sama. Sandali, nagdala ka ng ganitong bagay, pero hindi mo alam kung ano to. Tumanggo si Kane. Oo, bilin lang ni Lolo, wag bubuksan, pero teka, talagang mahalaga ba tong sanga na to? Tumanggo si Kyle Sama. Mahalaga, maling term yun. Tumingin siya kay Kane ng seryoso. Tung hawak mo, isang kayamanan sa mga kayamanan, isang bagay na maaaring ituring na banal. Pagkarinig ng salitang, banal, napabulong si Kane sa sarili. Sigurado, ninakaw to ni Lolo. Saka siya tumingin kay Kyle Sama. Pero kung banal to, bakit parang mahina ang aura? Napatawa si Kyle Sama, kasi hindi pa to tapos. Nagpatuloy siya, pero kung gagamitin to para gumawa ng sandata, kahit anong espada, magiging divine weapon. Napataas ang kilay ni Kane. So, ibig sabihin, pwede mong gawing espada to para sa akin. Napaatras si Kyle Sama. Teka, anong ibig mong sabihin? Sineryoso siya ni Kane. Ganito kasi, hindi ko kayang gumamit ng metal na sandata. Tumingin siya kay Kyle Sama at nagpaliwanag. Kahit anong sikat na espada, nababasag agad bago ko pa maampas ng buo, pero may dahilan to. Tumigil siya saglit bago ipinagpatuloy. 10 taon na ang nakakalipas, kinain ko ang kayamanan ng deep sea, isang bagay na, oo, ninakaw ni Lolo. Napatigil si Kyle Sama, at simula noon, hindi na kaya ng katawan ko ang metal. Napakurap si Kyle Sama, kahit anong bakal, kahit orichalcum o meteorite, nabubura pag hinawakan ko. Lumalim ang tingin ni Kyle Sama. Kaya, wala akong sariling sandata, lagi lang akong nanghihiram. Tahimik si Kyle Sama. Matapos ang ilang saglit, tumanggo siya ng mabagal.
Destructive nature, parang mga halimaw mula sa kailaliman ng dagat. Ngayon, gets na niya. Kaya pala pinadala ni Fluklad ang mistletoe branch. Ito lang ang material na pwedeng gawing sandata para kay Cain. Biglang tumayo si Cain, nanlaki ang mata. Ibig sabihin, pwede na akong magkaroon ng sariling espada. Napangiti si Kyle Sama. Oo, pwede na. Tumango si Cain, puno ng determinasyon. Kyle Sama, gawin mo akong espada. Tumango rin ang matanda. Magtiwala ka, matatapos ko ito agad. Pagkalabas ni Cain sa gusali ng Ironheart, napaisip siya. Halos sumuko na siya sa pag-asang magkaroon ng sandata. Pero baka ito na ang huling regalo ng lolo niya. Pero bago pa siya makalayo, napansin niyang may gulo sa grupo ng mga panday. Mukhang takot sila, bulungan ng bulungan, parang may masamang balita. Isang babae ang nagmamadaling lumapit kay Kyle Sama para magulat. Lumapit si Cain sa kanya. Anong nangyayari? Parang seryoso kayo. Biglang nagpanik yung babae, parang nagdadalawang isip kung sasagutin siya. Nakita yon ni Cain kaya nagtanong ulit. Teka, nakatakas ba si Dean? Napamulagat ang babae. Oo, pero huwag kang mag-alala. Huhulihin namin siya agad at paparusahan. Sabay yuko siya ng malalim. Pakiusap, patawarin mo kami sa pagpayag na makatakas si Dean. Natahimik si Cain. Teka, kailangan ba talagang humingi ng tawad ng ganito kadramatic? Pero biglang naalala niya, tinawag siya kanina ng babaeng ito na cultivator guest. Napataas kilay niya. Teka, akala ba nila master ako mula sa ika-4 na kontinente? Mga master doon, kilala sa pagiging mahirap pakisamahan. Kaya pala takot na takot sila sa kanya. Ang tanging matinong tao lang sa kanila ay ang Sword God. Naisip ni Cain, ay, nako, misunderstanding na naman to. Kaya tinaas niya ang kamay at sinabi, taas noo kayo. Napahinga ng maluwag ang mga clerk, sabay pasasalamat. Pero bago pa nila may taas ang ulo nila, wala na si Cain. Hindi pa siya nakakalayo sa gusali ng Ironheart nang bigla siyang salubungin ng isang grupo ng mga kriminal. Ang leader nila, malakas ang boses na nag-utos. Patayin yan. Buhay man o patay, may 3 onsa ng ginto sa makakabagsak sa kanya. Nagsigawan sa tuwa ang mga kriminal, sabik sa premyo. Habang nagbabangayan sila, napansin ni Cain ang mga maitim nilang aura. Masasamang tao to, wala nang tanong-tanong, ubos kayo. At sa isang iglap, sumugod siya. Isa-isang bumagsak ang mga kriminal. Pero gaya ng inaasahan niya, wasak na naman ang espada niya. Isa sa mga kriminal, natawa. Hoy, Engat, nakatiwangwang yung likod mo, pero mabilis na umiwas si Cain. Dahil wala na siyang espada, ginamit niya ang kamao niya, isang sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya. Nang makakita siya ng isang palakol, pinulot niya ito, at binato sa isang kriminal. Tumpak, biyak ang bungo, parang lobo na pumutok. Napatingin ang natitirang mga kriminal sa leader nila. Isa sa kanila, kinakabahan na, nagtanong, Kap, sino ba tong gago na to? Pero nagtapang-tapangan ang leader nila. Wala kayong dapat ikatakot, mag-isa lang siya, tayo ang lamang. Pero bago pa niya matapos ang sinasabi niya, bagsak siya sa lupa. Hindi pa nakantento si Cain, itinaas ang espada at saksak sa dibdib, diretso sa kabilang buhay. Napaatras ang 3 natitirang kriminal. Pinatay niya si Cap, pero bago pa sila makalapit kay Cain, umikot siya parang buhawi. Isang mabilis na ikot, sabay. Tulog sila lahat. 2 na lang ang natitira. Yung isa, nanginginig sa takot, biglang lumuhod. Huwag, napilitan lang akong sumali dito. Kung hindi, papatayin nila ang pamilya ko. Pero walang awa si Cain. Ha, problema mo yon. At isang mabilis na atake, patay siya agad. Huling natira ang isa pang kriminal. Lumapit si Cain sa kanya. May isang tanong ako, sagutin mo ng maayos, hindi kita papatayin. Pero umiiyak na ang lalaki. Kahit anong sagot ko, papatayin mo rin ako. Pero seryoso si Cain. Hinawakan niya ang espada at sinabi, nangangako ako, sa espada kong ito. Napatigil ang lalaki. Alam niyang kapag ang isang swordsman ay sumumpa sa espada niya. Kapag sinira niya ang pangakong yun, hindi na siya makakagamit ng mana. Para sa isang master, masahol pa yun sa kamatayan. Napalunok ang lalaki. Seryoso ka, ba? Tumango si Cain. Sige, anong gusto mong itanong? Tinignan siya ni Cain sa mata at tinanong. Sino nag-utos sa inyo na atakihin ako?
Napalunok yung lalaki, hindi agad nakasagot. Nainip si Kane. Saksak sa hita. Sisigot ka o papatayin na lang kita. Napasigaw sa sakit yung kawawang lalaki. Si Dean ang may pukonan nito. Tumango si Kane. Expected, wala namang iba. Pagkatapos, nagtanong ulit siya. Anong ugat ng request na to? Sumagot ang lalaki habang namimilipit sa sakit. May malaking organisasyon sa kapital, Barak Hall, ginamit ni Dean ang koneksyon niya para kunin ang serbisyo nila. Napangiwi si Kane. Basura talaga si Dean. Ngayon lang nagkakonekta ang lahat sa utak niya. Yung mga pandaraya sa tindahan, masyado yung mababaw para kay Dean. Malamang parte talaga siya ng isang mas malaking sindikato. Saan ang base nila? Tanong ni Kane. Hindi lang isa, malaki ang organisasyon nila. Maraming sangay, pero ang headquarters nila, nasa Resting Place Lion, doon mismo nagmula ang utos para patayin ka. Tumango si Kane habang iniisip ang impormasyon. Resting Place Lion, malapit lang yun, at amoy kasamaan na agad. Tinignan niya ulit yung lalaki. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling. Hindi, totoo lahat ng sinabi ko. Sagot ng lalaki, halos lumuluha na. Tumango si Kane. Sige, naniniwala ako. Napahinga ng maluwag yung lalaki. Ayos. Aalis na ako, sabi niya habang tumatayo. Pero hamarang si Kane. Hindi, papatayin pa rin kita. Ha, akala ko tapos na ta. Sigaw ng lalaki, halos mapunit ang lalamunan. Hoy, nangako ka sa espada mo na hindi mo ako papatayin. Pero malamig lang ang sagot ni Kane. Hindi ka kasama sa pangakong yun. Napanganga yung lalaki. Ano, imposible yan. Lahat ng swordsman, sakop ng sword oath. Ngumiti si Kane. Hindi na ako kasama doon. Paanong? Kasi kinain ko ang celestial peach na ninakaw ng lolo ko. Napalunok ulit yung lalaki. Ano raw? Wala na akong mana, at dahil wala akong mana, hindi na ako sakop ng mga restriction nito. Manghang-mangha yung lalaki, pero kahit ganun, bawal mong sirain ang pangako ng isang mandirigma. Yun ang kanilang dangal. Tumango si Kane. Tama, mahalaga ang dangal ng isang mandirigma. Sabay tingin sa kanya ng diretsyo sa mata. Pero hindi yun applicable sa masasamang tao. Isang mabilis na hagupit. Bagsak ang ulo ng lalaki sa lupa, kasabay ng pagkalas ng espada ni Kane. Napabuntong hininga si Kane. Akala ko tatagal tong espadang to, hindi man lang umabot ng 10 palo. Tumangala siya, kailangan ko talaga ng matinong espada. Sa Resting Place Lion, sinuri ni Kane ang paligid. Mula sa labas, mukha lang itong normal na lodge. Pero panlabas lang yun. Sa loob, may isang sikreto. Kapag ginamit mo ang lihim na lagusan pababa. Bingo! Nasa ilalim nito ang pugad ng mga kriminal. Isang madilim na lugar na puno ng mga kilabot. Sa loob, may grupo ng mga kriminal na nagsusugal. May isang batang lalaki sa tabi nila, pinagtatawanan, parang alagang aso. Isa sa mga kriminal, natawa at tinanong ang kasama. Saan mo naman napulot yang kuting na yan? Tumawa yung isa. Kinuha ko lang kung saan-saan, trip ko lang. Samantala, sa isang sulok, may isang lalaking galit na galit. Walang iba kundi si Dean, ang dating deputy manager ng Ironheart, na ngayon ay pag-anti. Nakasimangot siya habang minumura ang mga tauhan niya. Mga inutil, hindi nyo man lang natapos yung trabaho. Pero ang mas kinaiinisan niya, may isang lalaking nakatayo sa harapan niya. May maskara, napalunok si Dean. Kung alam ko lang na darating to, sana siya na lang ang inutusan kong patayin si Kane. Kilalang kilala ang lalaking yun. Isa sa pinakamalulupot na assassin sa Atla, ang pinaka-notorious na organisasyon sa buong 4 na kontinente. At para mapapunta siya rito ngayon. Ibig sabihin, mataas ang expectations ng boss kay Dean. Tinanong ni Dan ang lalaking nakamaskara. Balak mo na bang kumilos ngayon? Pero malamig lang ang sagot nito. Anong ibig mong sabihin? Napakunot noo si Dan. Di ba nandito ka para balatan ng buhay si Kane, yung taong nagpahiya sa'yo? Umiling ang lalaking nakamaskara. Hindi, ang utos lang sa akin ay kunin ang isang bagay mula kay Dean, wala nang iba. Tumingin siya kay Dean, tapos nagpatuloy. Kaya sigurado ka bang wala ka ng ibang gustong i-report kay General Boss? Nanlamig si Dean. Tinignan niya ang lalaking nakamaskara at napaisip. Pagkatapos niyang ibigay ang impormasyon, papatayin ba siya nito?
Pero parang nabasa ng lalaking nakamaskara ang nasa isip niya. Hindi ako inutusan na tapusin ka. Ligtas ka, sa ngayon. Kaya't walang nagawa si Dean kundi ibigay ang maliit na card, tinignan ito ng lalaking nakamaskara at tumango. Ayos, nakuha ko na ang kailangan ko, aalis na ako. Pero hindi pa tapos si Dean. Sandali, kung aalis ka, sino magproprotekta sa akin habang nagtatago ako? Pero biglang napay ka ng lalaking nakamaskara. Tumahimik ka, tanga, sabay tingin sa paligid. Hindi mo ba napansin? Bakit biglang tumahimik ang buong gusali? May nangyayari sa labas. Sa sag-alan, yung batang lalaking hiniyahiyang parang aso kanina, tinakpan ang mata niya. Nakabilang na ako ng 20. Pwede ko na bang buksan ang mata ko? Isang malamig na boses ang sumagot. Sandali pa, dahan-daang pinalaya ni Kane ang bata mula sa tanikala nito. Pumikit ka lang muna, ha? Huwag kang matakot. Sa basement, hindi makapaniwala si Dean at ang lalaking nakamaskara. Paano siya nakapasok? Kane, narito na siya. Parehong bumunot ng sandata sina Dean at ang lalaking nakamaskara, pero hindi man lang sila tinignan ni Kane. Tumingin lang siya sa bata at marahang sinabi, "Tulog ka na, bata, pagdilat mo, yakap ka na ng nanay mo." Pagbagsak ng bata sa mahimbing na tulog, dahan-dahan niyang hinarap si Dean. Nagtagpo ang mga mata nila, at sa isang iglap, rinig na rinig ni Dean ang tibok ng puso niya. Malayalong takot ang gumapang sa katawan niya. Tinignan siya ng lalaking nakamaskara at nagtanong, "Kilala mo siya?" Tumatango-tango si Dean habang nanginginig ang boses. "Oo, siya yun, yung buwisit na bata na nagpahiya sa akin." Napangiti ang lalaking nakamaskara. Mukhang kakaiba tong batang to. Para sa edad niya, impressive pero. Tumingin siya sa paligid. Hindi ba sobra na to? Ang dami niyang pinatay sa mga kasamahan niyo, hindi ba yun, masyadong malupit? Napangiti si Kane, pero may halong pangungot siya. Malupit, buwahahaha. Ang labo mo naman, kuya. Umiling siya. Wala silang alam tungkol sa tunay na kahulugan ng pagiging malupit. Ang ginawa ko lang naman ay pugutan ng ulo yung mahilig mamugat ng ulo ng iba. Ang tinorture ko lang ay yung mahilig manakit ng mahihina. Hindi ba patas lang yun? Tumingin sa kanya ang lalaking nakamaskara. Pero, mga mahihina lang naman ang kalaban mo, hindi ba dapat kinaawaan mo sila? Dahan-daang lumalim ang ngiti ni Kane, hanggang sa maging isang bagay na mas madilim. Awa, sayang, hindi ko alam yang salita na yan. Sabay hugot ng espada. Ang tanging kaya kong ibigay ay walang hanggang puot. Tumikas ang katawan ng lalaking nakamaskara. Bumunot siya ng sandata at pumosisyon sa laban. Matalim ang tingin ni Kane. "Ikaw, anong kasalanan mo?" Napakunot noo ang lalaking nakamaskara. "Ano?" Pero hindi na siya nagkaroon ng oras para sumagot. Kumilos si Kane na parang kidlat. Isang mabilis na slash. Ang talim ng espada niya. Tumagos sa leeg ng kalaban. Pero sa gitna ng paghiwa, naputol ang espada niya. Tumayo lang doon ang lalaking nakamaskara, hindi makaramdam ng kahit ano. Parang hindi niya naramdaman ang presensya ni Kane. Bumagsak siya sa lupa, napalupasay sa sakit. Walang lingon-lingon, naglakad si Kane. Habang naglalakad, malamig siyang nagsalita. "Huwag kang gumalaw, hindi ko pa tuluyang napugot ang ulo mo. Kapag kumilos ka, mamatay ka sa mabagal at masakit na paraan." Pero hindi na kinaya ng katawan ng lalaking nakamaskara. Gamulong ang katawan niya sa lupa, at doon na siya namatay. Dahan-daang lumingon si Kane kay Dean. Nangiti siya. "Ayan, tayong dalawa na lang." Sa presensya pa lang ni Kane, parang gusto nang mahimatay ni Dean. Pero hindi siya basta hinimatay. "Kane, torture muna bago tapusin." Isang sigaw ng matinding sakit ang umalingaw sa buong lugar. Hanggang sa kahit sino sa paligid, rinig na rinig ito mula sa malayo. Sa Iron Hearts Building, dahan-daang inihiga ni Kane ang bata sa isang couch. Pagkatapos, hinarap niya si Kyle sama at ikinwento ang lahat. Si Dean, parte pala ng Atla. Namutla si Kyle sa narinig. Ang Atla, yung notorious na organisasyon. Tumango si Kane. Sabay inabot kay Kyle ang isang maliit na chip. Ito dapat ang ibibigay ni Dean sa kanila. Pinagmasdan ito ni Kyle. Data chip mula sa Third Continent. Luma na tong model na to. Tumango si Kane, sigurado siyang dahil ito sa seguridad. Dahil lumabas ang modelong ito bago pa ang mass production,
mahirap makahanap ng tablet na makakabasa ng impormasyon mula rito. Ibig sabihin, matatagalan bago nila mabuksan ang data na ninakaw ni Dean mula sa workshop. Napabuntong hininga si Kyle. Kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin malaman kung anong impormasyon ang hinahabol ng Atla. Hindi siya mapakali. Sinabihan siya ni Kane na maging maingat sa ngayon, dahil wala pa silang ideya kung ano talaga ang plano ng Atla. Tumango si Kyle. Oo naman, mag-iingat ako. Pagkatapos ng lahat, paano ko pagagawin ang espada mo kung may mangyari sa akin? Napataas lang ang kilay ni Kane. Pagkatapos, nagtanong si Kyle. Teka, sino nga pala yung batang dinala mo? Biglang namutla si Kane. Sinagip niya ang bata mula sa kamay ng mga basagulero. Iniisip niya kung pwede bang ipaubaya muna ito kay Kyle. Dahil may kinalaman ng Atla, hindi niya pwedeng pagkatiwalaan ang gobyerno o ang mga gwardya. Tumango si Kyle. Walang problema, ako na ang bahala sa kanya. Hahanapin ko rin ang mga magulang niya. Nagpasalamat si Kane at naghanda ng umalis. Pero pinigilan siya ni Kyle. Sandali lang. Napakunot noo si Kane. Bakit? Tungkol to sa kahon na may mga sanga ng mistletoe. Binuksan daw ni Kyle ang kahon at may natuklasan siyang lihim na kompartimento. May isang piraso ng papel sa loob, parang sulat. Malamang galing to kay Fluklad, lolo mo. Napataas ang kilay ni Kane. Hindi niya inaasahang may ganito sa loob. Salamat. Kinuha niya ang liham mula kay Kyle. Habang paalis, sinabi niya, kapag nakahanap ako ng reader para sa data chip, tatawagan kita. Sige, sige. At tuluyan nang umalis si Kane. Samantala, sa resting room, sinusuri ng prinsesa at ni Nuriel ang silid na puno ng bangkay. Ang daming kriminal ang nagkalat sa loob, lahat patay. Sa loob lamang ng maikling panahon, may isang nilalang na tumapos sa kanila. Sino kaya ang may gawa nito? Bulong ng prinsesa. Sino ang may lakas ng loob na humarap sa Atla? Umiling si Nuriel. Sa pagkakaalam ko, wala namang ganitong kalakas sa Central Continent. Napaisip ang prinsesa, baka isa siya sa panig natin. Muling umiling si Nuriel. Sino ba nakakaalam? Pero isang bagay ang sigurado. Ang taong may kagagawan nito ay isang halimaw sa labanan. Kahit sabihin pa nating kakampi natin siya, hindi pa rin to magandang balita. Sumang-ayon ang prinsesa. Tama, parang masyado siyang brutal, baka isa siyang taong imposible nang makausap ng maayos. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga bangkay. Sa paraan ng pagkapugot ng ulo ng mga ito, parang nakita na niya ang estilo ng pagpatay na ito noon. Sa kislap ng kanyang mga mata, sinabi ni Muriel, kahit papaano, may sigurado na tayo, may iba pang lumalaban sa Atla. Tumango ang prinsesa, sana lang mas marami pang katulad niya. Huminto siya saglit. Pero kahit ano pa yan, gusto ko siyang makilala kahit isang beses lang. Yumuko si Nuriel. Ako na ang bahala sa investigasyon. Samantala, sa isang motel, binabasa ni Kane ang sulat ng kanyang lolo. Kung binabasa mo ang liham na ito, ibig sabihin, nakarating ka na sa Central Continent at nakilala mo na si Kyle. Malamang natanggap mo na rin ang sanga ng mistletoe at humingi ka na ng espada. Pagkatapos, tiyak na nakilala mo na rin ang priestess na nakakakita ng tadhana. Napahinto si Kane at napabulong. Hoy, kahit nagkataon lang ang mga to, paano niya nagawang hulaan lahat yun? Pinagpatuloy niya ang pagbasa, at ngayon, tiyak na nakaharap mo na ang Atlas sa Barcol. Kung ayon sa plano ang lahat, dapat nawalan ka na ng buhay sa kamay ng Atla. Napakunot noo si Kane. Ha? Ano tong kalokohan? Mamamatay daw ako sa Atla. Kinabukasan, maagang nagising si Kane. Habang naglalakad ng parang zombie sa pagod, naisip niya, kung may mana lang ako, hindi sana ako ganito kapagod. Kapag gumagamit ka ng mana, hindi mo kailangan ng mahaba-habang tulog. Nagbibigay ito ng enerhiya sa katawan at isipan, kaya mabilis kang nakakabawi mula sa pagod. Pero bago ang lahat, kailangan niyang gawin ang pinunta niya rito. Pumasok siya sa isang tindahan at tinanong ang may-ari, may tinda ba kayong TK series? Napailing ang lalaki. Nako, wala na yun, lumabas pa yun ilang taon na ang nakalipas, wala ka nang mahahanap niyan dito. Napabuntong hininga si Kane. Walang kwenta. Umalis si Kane at pumunta sa huling tindahan na hindi pa niya natitingnan. Habang papasok, nagdasal siya sa mga Diyos ng swerte. Sana naman meron na rito, kung wala pa, baka murahin ko na ang tadhana.
Makalipas ang hindi matukoy na oras, pumasok sa parehong tindahan ang prinsesa at ang kanyang bodyguard. Binati nila ang may-ari ng tindahan at sinabi nilang may hinahanap sila. Anong hinahanap niyo? Tanong ng may-ari. Sumagot ang prinsesa, isang lumang tablet na nagsisimula sa at K. Ngumiti ang may-ari. Yung TKXD2. Patok yan ngayon. May isang binatang pumasok kanina, hinahanap din yan. Nagulat ang prinsesa, may isa pang naghanap nito. Tumango ang may-ari. Oo, nabento ko na sa kanya yung huling stock ko. Bamulong si Nerea sa prinsesa. Walang matinong tao ang bibili ng ganyang lumang device. Napaisip ang prinsesa, malamang gusto yan ng Atla Organization. Sumang-ayon si Nuriel. Oo, dapat nating subaybayan kung sino yung bumili. Hinarap ng prinsesa ang may-ari ng tindahan. Gusto ko sanang makita mismo yung TK32XD2, pwede mo bang ilarawan yung bumili? Habang si Kane naman ay abala sa paglalagay ng data chip sa TK device. Nagulat siya sa nakita niya. Nakapaloob dito ang detalyadong plano ng Atla Organization. Mula sa mga armas, supply ng labanan, at kung paano nila gustong kolektahin ang lahat ng sandatang gawa sa Ironheart's blacksmith. Hindi lang yun. Balak pa nilang dukutin si Kyle at ang pamilya nito, para mapilitang gumawa ng armas ng walang tigil. Pero ang pinaka-nakakakilabot, nakalagay rin dito ang eksaktong lokasyon ng tahanan ni Kyle, pati na rin kung nasaan ang anak niya. Walang hiya, dapat agad niyang ipaalam ito kay Kyle sama bago lumala ang sitwasyon. Pero bago siya makaalis, isang boses ang narinig niya sa likuran. Natagpuan rin kita. Paglingon niya, nakita niya ang prinsesa, may malambing na ngiti. Sabi ko na nga ba, ikaw yung binatang nakilala ko sa istasyon. Kinawayan siya nito, kamusta? Naaalala mo pa ako, di ba? Si Kane naman, halos mapalunok. Sandali, hindi ba ito yung prinsesang nakakakita ng tadhana? Bakit siya nandito, sa lahat ng pagkakataon? Nakapamayawang ang prinsesa. So, hindi mo ba ako natatandaan? Napakamot si Kane. Oo naman. Napangiti ng maluwag ang prinsesa. Buti na lang. Kung sinabi mong hindi mo ako naaalala, baka umiyak na lang ako rito. Napakunot noo si Kane. Ano bang trip ng babaeng to? Pero bago pa siya makapagsalita, biglang itinaas ng prinsesa ang paa at bahagyang yumuko palapit kay Kane. Parang gusto siyang halikan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at bamulong. Ang weird, habang tinitingnan kita, lalong lumalabo ang pakiramdam ko, bakit hindi ko makita ang kapalaran mo, kahit anong gawin ko. Biglang sumingit si Nuriel. Prinsesa, baka pwedeng sa ibang pagkakataon ka muna mag-flirt. May mas mahalagang bagay tayong kailangang alamin. Parang natauhan ang prinsesa, bumalik ang seryosong tingin nito kay Kane. Diretsuhin na kita, kasapi ka ba ng Atla? Napanganga si Nuriel. Prinsesa, hindi mo lang basta tinanong, tinire mo agad siya ng diretsyo. Kahit kasapi siya, syempre ide-deny niya yan. Pero kalmado lang si Kane. Hindi ako kasapi ng Atla, sa totoo lang, kalaban ko sila. Ngumiti ang prinsesa. Alam ko na nga, ramdam ko naman na hindi ka masamang tao. Biglang may narinig silang boses mula sa di kalayuan. Lahat sila napatigil. Paglingon ni Kane, nakita niya ang isang lalaking kaagad niyang nakilala bilang isang malaking banta. Si Show Python, isa sa mga mataas na opisyal ng Atla. Nakangisi ito habang sinasabing, Prinsesa ng Second Continent, hindi ko inaasahang makikita kita rito, anong sorpresa naman ito. Nararamdaman nilang lahat ang nagbabadyang panganib. Humakbang si Neriel upang harangin ang prinsesa at binalaan si Python. Huwag kang lumapit, o baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Napangisi si Python at sinabing, relax. Hindi ako lalapit. Sa halip, bakit hindi nyo nalang sabihin sa akin kung bakit kayo nandito sa Central Continent? Nanatiling tahimik ang grupo, hindi man lang nag-alala si Python. Tiningnan niya ang isang aparato sa kanyang kamay at ngumiti. Hindi nyo na kailangang sumagot. Sino mang bumibili ng TK device ay malinaw na narito para imbestigahan si Atla. Matalim niyang sinuri ang bawat isa sa kanila bago ngumisi. Pero hindi ang prinsesa ang bumili nito, hindi ba? Ikaw, huminto ang tingin niya kay Kane. Walang reaksyon si Kane, ngunit nagpatuloy si Python. Sadyang inilagay namin ito sa isang second-hand shop para maakit ang mga lumalaban sa amin.
At dahil doon, may nahuli kaming malaking isda ngayon. Gayunpaman, tila naguguluhan si Python. Sino ka ba talaga? Kasama ka ba ng prinsesa? O isa ka lang pangkaraniwang tao na nadamay sa gulong ito? Kalma pa rin si Cain habang sumagot, isa lang akong ordinaryong tao na walang alam. Biglang humalaklak si Python. Sige, paniniwalaan ko yan, for now. Pagkatapos ng lahat, ang bida natin ay hindi naman isang beastman. Sa isang iglap, sinimulang mag-set up ng mga speaker ang mga miyembro ng Atlas sa paligid. Inihayag ni Python, ngayon, panoorin nating lahat ang isang maliit na palabas. Pinindot niya ang isang button, at isang nakakatakot na tunog ang lumabas mula sa mga speaker. Ang epekto nito ay nakapanghihina. Unti-unting bumagsak sa lupa ang prinsesa at sinuriel habang tumatawa ng malakas si Python. Iyan ang kapangyarihan ng anti-beastman weapon. Matulog kayo ng mahimbing. Pagkagising nyo, nasa ilalim na kayo ng lupa sa bilangguan. Habang unti-unting nawawalan ng malay, mahina at may pagsisising bamulong si Noriel. Paumanhin, prinsesa, hindi kita naprotektahan. Nakatayo lamang si Cain, hindi gumagalaw, walang nagawa kundi panoorin silang mawala ng malay. Lumingon sa kanya si Python, lumawak ang ngiti. Ngayon, ikaw naman. Habang nakatayo lang si Cain na parang isang ordinaryong tao, napaisip si Python. Pero hindi niya ito basta-bastang pakakawalan. Lumakad ka ng maayos, utos ni Python. Kung wala kaming makuha sa investigasyon, palalayain ka namin. Ngumisi si Cain. Dadalhin mo pala ako sa base nyo. Oo, sagot ni Python. Sige na, isuot mo ang posos. Wala akong balak saktan ka. Bukod pa riyan, nahuli namin ang prinsesa dahil sayo, kaya maganda ang mood ko ngayon. Itaas niya ang posos, handang iposasan si Cain. Ito ang flow iron, ang pinakamalakas na metal sa mundo. Pinipigilan nito ang mga espesyal na kapangyarihan tulad ng mana. At ang halaga nito ay mas mataas pa kaysa sa isang mansyon. Ngumiti si Cain. Ayos lang. Susunod siya kay Python papunta sa kanilang base. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Noriel sa isang malamig na selda. Nakaposas ang kanyang mga kamay at paa. Nang inig siya habang tumingin sa paligid. Asan ako? Mahinang bulong niya. Nang mapagtanto niyang wala ang prinsesa, napasigaw siya. Prinsesa, nasaan ka? Isang kalmadong boses ang sumagot. Gising ka na. Si Cain, nakaupo sa malapit, sinabi niyang dinala na ng Atla ang kanyang Panginoon kanina pa. Napabalikwas si Noriel. Hindi, baka saktan nila siya. Kalma ka lang muna, sagot ni Cain. Walang bantay dito. Mukhang may tumawag sa kanila. Napansin ni Noriel ang posas niya. Laban ka rin ba sa Atla? Tanong niya. Oh, kasamahan mo sila. Kalaban nila ako, sagot ni Cain. Hinahabol nila ang espada ko. Espada mo? Nagtatakang tanong ni Noriel. Oo, sagot ni Cain. Hindi pa ito nagagawa, pero magiging kakaiba ito, at hindi ko hahayaang makuha nila. Kaya dudurugin ko sila. Napakunot noo si Noriel. Dudurugin. Wala tayong laban. Pinipigilan ng mga posas na to ang mana natin. Kahit ang Beast King, hindi ito mabali. Tumayo si Cain at ngumiti. Flow iron pa rin ito sa dulo ng lahat. Isa lang itong metal. Hindi nito kayang pigilan ako. Sa isang iglap, may malakas na tunog, crack. Binasag niya ang kanyang mga posos. Napanganga si Noriel. Paano mo ginawa yun? Ang flow iron, ito ang pinakamalakas na metal sa mundo. Lumapit si Cain. Huwag kang gagalaw. Bibigyang laya rin kita. At bang, madaling nabasag ang kanyang mga posos. Tinitigan siya ni Noriel na parang hindi makapaniwala. Nanaginip ba ako? Paano mo nabasag yun? Ngumisi si Cain. Fair na. Kailangan nating iligtas ang prinsesa. Dinala nila siya sa direksyong yun. Sa isa pang silid, nakatayo si Python sa harap ng prinsesa. Ang priestess ng kapalaran, pang-aasar niya. Magsaya ka, prinsesa ng ikalawang kontinente. Dahil sayo, baka ma-promote ako. Tinitigan siya ng prinsesa ng may matinding galit. Napatawa si Python. Ganyang-ganyan. Yang tingin mo, gusto kong hukayin ang mga mata mo at idagdag sa koleksyon ko. Ngumisi ang prinsesa. Bakit hindi ko nalang hukayin ang mga mata mo? Baka mas magustuhan mo. Napangisi si Python. Matulis ang dila mo. Gusto ko yan. Kinuha niya ang isang kagamitan. Baka magalit ang amo ko,
pero mukhang okay lang kunin ang isang mata mo. Kahit natatakot, hindi natinag ang prinsesa. Sige, hamon niya, subukan mo, pero ipapalasap ko sa'yo ang doble ng kahihiyang ito. Humakbang palapit si Python. Crash! Isang malakas na tunog ang yumanig sa silid. Napalingon siya at pasiga na nagtanong. Anong nangyayari? Sinabi kong walang dapat makialam. Biglang lumitaw si Kane, mabilis na sumugod kay Python. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanya, nagpapalipad sa kanya sa ere. Hindi pa man siya nakakabangon, sinundan agad ito ng isa pang suntok. Napahandusay si Python, halos hindi na makagalaw sa sakit. Lumingon si Kane sa prinsesa. Ayos ka lang. Tumango ang prinsesa. Oo, pero ang mga pusos. Hindi ito nababasag, anya. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Kane. Sa isang iglap, binali niya ito ng walang kahirap-hirap. Nanlaki ang mata ng prinsesa. Paano mo ginawa yun? Flow iron yan. Hindi sumagot si Kane. Nasa labas ang tagapagbantay mo. Lumabas ka na. Teka, paano ka? May kailangan pa akong tapusin kay Python. Binalingan niya si Python, na pilit pa ring bumabangon. Huwag mong hayaang may makakita sa gagawin ko, sabi ni Kane sa prinsesa. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.